issues ng flood control projects, yung issues ng water service agreement, more transparency sa budget process na we hope will become a reality. We will carefully monitor those pronouncements and ito-call out namin kung hindi maging totoo yung mga nabanggit kanina. At the same time, I speak now for our youth. Tingin ko marami rin na hinahanap ang kabataang Pilipino sa SONA na hindi nila narinig. While may nabanggit kanina sa Pangulo tungkol sa edukasyon, yung mga nabanggit niya more deal with infrastructure, not with the content and the quality of instruction. Ang kailangan kasi natin, mawala na tayo doon sa ibaba pagdating sa reading, math, science, and critical thinking. Wala akong narinig kanina na patungong solusyon doon. May isa pa rin problema tayo sa kabataan na hindi napapag-usapan. Hindi lang naman itong administrasyon, kundi pati yung dati, yung malaking problem natin with out-of-school youth. 25% ng youth natin ay out of school. 11 million more or less yan na walang kinakaharap na kinabukasan. Sana yun ay maging isang priority ng pamahalaan. Ang akbayan po ay may isang baon, essential bill para ma-address itong issue. Ang gusto sana namin ay mabigyan ng monthly allowance ang mga recipients ng 4Ps at dating mga recipients ng 4Ps para naman meron silang pangbaon at pampamasahe, pambili ng mga school supplies at libro. Libre nga ang edukasyon ngayon, pero kulang pa rin ang pambaon at pambili ng mga gamit na kailangan ng mga mahihirap na estudyante. Kung sa impeachment po, just a follow-up po, meron po bang particular na ano pong thoughts nyo na si Justice Leonen po ang ponente na supposedly progressive po ang kanyang mga past decisions, pero this time siya po ang ponente ng ruling striking the trial? You know, I cannot speak on a particular justice. And tungkulin talaga ng justice yan na mag-pen ng mga desisyon. Ang masasabi ko lang ay meron isang malalim na issue tungkol sa impeachment na tila hindi pa yata napapag-usapan na maigi sa mga nakita kong desisyon ng Supreme Court. On the one hand, may kapangyarihan ang Supreme Court na maging check sa grave abuse of discretion. Klarong-klaro yan sa ating konstitusyon. On the other hand, meron din kapangyarihan ang Senate bilang impeachment court na meron silang sole power to try and decide impeachment cases. If the decision of the Supreme Court had come out bago nag-convene ang Senate bilang impeachment court, wala akong nakikita problema sa naging decision ng court. Pero ngayon na lumabas ito na nakapag-convene na ang Senate bilang impeachment court, ang tanong, pwede bang pumasok ang Supreme Court when the impeachment court under the Constitution has the sole power to try and decide impeachment cases? So that is an issue that has never happened in our legal history. Ngayon lang po nangyari yan. Kaya hindi natin alam kung paano ma-resolve yan. Pag halimbawa sinabi ng Senado, kahit may ganyan desisyon ng Supreme Court, itutuloy namin ang impeachment trial, we will reach a standoff where you have one branch of government saying we will proceed with the impeachment trial and you have another branch of government saying you should not proceed. And that is not going to be good for our country pagka ganun na mangyari.